Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Nako mga kabibig, merong isang rapper pa na kung saan sinupalpal ang mga pulangots, ang mga BBM supporters, ang mga pinklawan, ang mga, sino pa yun noon? Mga dilawan. Grabe, sinupalpal ng isang rapper, ng isang Filipino rapper. Kulang na lang sampalin ang mga loyalista, ang mga pink sheets, ang mga dilawan sa katotohanan para magising. Itong rapper na ito ay kaniyang dinipensahan si Pangulong Duterte. Kasi grabe naman sila na kung wagas na wagas ang kanilang pangbabastos, pang-aalipusta sa mga Duterte. Eto mga bibigha, panoorin natin kung paano sinupalpal, sinabunutan, nirap-rap-rap-rap-rap-rap ng isang rapper ang isang, I don't know kung BBM supporters ba ito. So let's all watch this video. I want you to observe and to give your comment kung totoo ba ang sinasabi ng isang supporter na ito ni Pangulong Duterte. Ito grabe, as in, na-shock ang mga netizen after itong mailabas, mga kabibig. Okay? Let's all listen to his statement. Tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Tuta daw ng China si Digong. Hala. Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte, tuta ng singkit. O sige na, edi wow, basta pag binomba kayo ng incheck, huwag kayong lilipat ng Davao. Kung binomba kayo ng incheck, huwag kayong lilipat sa Davao. Diba, puro Tagaluso naman ang pwedeng satsat na, kailangan natin manggera, ganito, ganyan. O ngayon, kung bubumbahin kayo ng mga incheck, huwag kayong lalapit sa Davao. 25 missiles ang nakaharap na ngayon sa 25 parts ng Pilipinas. Sabi ni Senator Amy Marcos, go! Ina, ganito yung mga kuda ng kuda sa internet no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga putang ina. Ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalab yan sa mga missile nila. Gago. True. Duterte, DDS daw, Davao Death Squad. Ano? Di kita masasagot sa ganung paksa na yung krimen sa ganung paraan na pupuksa. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganung banda? Parang kino-compliment mo lang na DDS ang dahilan but safest city kami sa buong bansa. Ang DDS ang rason kung bakit safest place ang Davao sa Pilipinas. Di ba? Anong sasabi nyo dyan? Ay, fake news niya. Hanapin nyo. Safest place sa Pilipinas at sa buong bansa ang Davao. Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon, wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan, pero bingi-bingihan pagdating sa pinag-uugutan. Napuusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na agad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo o sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ayaw mong maging balanse yung bansa pero panay reklamo niya sa akin na bakit yung Mindanao wala masyadong building? Tangina mo. Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon nang gagaling. Sa bakod namin tinatanim pero nasa mesa nyo yung pagkain. Sakit naman to Totoo ang sinasabi ng rapper na ito, mga kabibig. And I think it's time for us to supalpal this kind of people na iniisip palagi na ang mga Duterte ang rason kung bakit nagkagulo ang Pilipinas, kung bakit ganito, ganyan, mga kurakot ang mga Duterte. Ay nako, ang hirap talaga i-explain sa mga taong bilog ang utak. Paano naging bilog ang utak, mga ibig? Bilog ang utak dahil puro hangin ang laman. Di ba? Puro hangin ang laman kasi walang kinakain, kasi sobrang mahal ang bigas. Yun ang problema ngayon. Ano na ngayon, gusto nyo, kayo ang unahin ng China. Ang missiles, 25. Nakatutok na sa Pilipinas. Buti na lang, lumambot ang poso ni Vangag.
lumambot ang puso ni BBM. Hala, ano nangyari kay bibig niya ako? Ito na. Sa sobrang paglambot sa puso ni BBM, para yatang sinasabi, di ba? Ang ano nyo, ang hard nyo, ang galit kayo, ang feeling kayo ang malakas. Tingnan nyo mga kabibig, Marcos told AFP to de-escalate tensions in West Philippine Sea. Ano na to? Ano ang ibig sabihin nito? Natakot kayo sa China. Natakot kayo sa pinasabog ni Amy Marcos na merong 25 hypersonic missiles ang nakaharap na sa Pilipinas. Ngayon, anong panglabi natin sa missiles? Wala. Ano na yan? Bongbong Marcos, nagising sa kayang bangungot. Takot siya? Akala ko, malakas siya. Akala ko, palaging nandyan si Uncle Sam. Ano na ngayon? Diba? Tingnan nyo. Yan ang nangyayari ngayon. Sino ang nagsabi niyan? Si Marcos. Yung mga anti-China daw sinasabi dyan. Kumusta na? Anong masasabi nyo dito? Sabihin nyo naman, bangag kasi ang presidente, takot ang presidente. Tayo dapat ang mamayari ng West Philippine Sea. Kailangan nating maggera. Sige, gusto nyo ba ng gera? Sige, go. Yun pala ang gusto nyo. Huwag kayong pumunta sa Visayas at Mindanao kung gusto nyo kayo ng gera. Yun ang problema. Diba? Tama talaga yung sinabi ng rapper na iyon. Okay? Pakinggan ulit natin, parang nakaka-excite, ang ganda talagang tawag dito, pagsupalpal ng rapper na ito sa mga feeling entitled, feeling matalino, feeling sila lang ang may tawag dito, may karapatan. Diba? Okay, go. Tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte, tuta ng singkit. Sige na, wow. Basta pag binomba kayo ng incheck, huwag kayong lilipat ng Davao. Yeah! Ganito yung mga kuda sa internet, no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga putang ina. Ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalab yan sa mga missile nila. Gago. Ilan ko? Duterte, DDS daw, Davao Death Squad. Ano? Di kita masasagot sa ganung paksa na yung krimen sa ganung paraan na pupuksa. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganung banda? Parang kinukompliment mo lang na DDS ang dailan, but safest city kami sa buong bansa. Tangina mo. Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon, wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan, pero bingi-bingihan pagdating sa pinaghuhugutan. Napukusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na agad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo o sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Ayaw mong maging balanse yung bansa pero panay reklamo niya sa akin na bakit yung Mindanao wala masyadong building? Tangina mo. Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon nang gagaling. Sa bakod namin tinatanim pero nasa mesa nyo yung pagkain. Ano? Boom. Diba yan kabibig? Yun, siya na. Yan ang aking latest libak-libak for today at sana may nakuha din kayong impormasyon, may makuha din kayong tawag dito, realization sa video na ito. Okay? So don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Grabe!